pag-aaral ay tulay patungo sa matiwasay na buhay. Ngunit paano kung sa mismong paaralan mo makaharap ang mga taong magiging dahilan ng pagkawasak ng iyong pagkatao? Hindi na po ako nakapag-aral ng grade 10. Hindi ko na po naitapos ng huling taon na kasi hindi na po namin kaya yung gastusin. Ano naman ang sabi ng mga magulang mo? Decision niyo ba lahat na hindi ka namatapos sa pag-aaral? Wala na po kami mapagpilian noon kaya hindi na lang po namin pinili. Lahat tayo ay nag-aasam ng kinabukasan na may maliwanag na patutunguhan. Ngunit sa kaso ni Tina, mababakas sa kanyang mga mata ang bangungot ng nakaraan at naging dulot nito sa kasalukuyan. Masaya po nung una may mga kaibigan po ako. Kung sino po ang nakakilala sa akin, sila lang din po ang nabansin sa akin. Kumusta naman ang ganong sitwasyon? Hindi mo man lang ba hiling na sana madagdagan pa yung mga nakakapansin sa'yo? Hindi na po. Bakit naman? Masaya na po ako sa ganun. Ang mahalaga naman po ay may mga kakilala pa rin sa akin dahil papaano. Pagkatapos po ng klase namin, sa loob lang po talaga ako. Iniiwasan po namin lumabas ng room kasi iyon po yung sabi sa akin ng mga kaibigan ko. Sinunod po naman po sila kasi talagang sinabi po nila na kapag daw po natauhan ko ang pasalubong ang mga ex. Anong ex? Iyan po yung gusto nilang itawag sa kanila. X. Ito ang tawag sa mga kabilang sa grupo na tinatawag nilang tres. Hindi bababa sa 5 katao ang mga kabilang sa grupo na ito, ngunit kahit na ang kanilang bilang ay kakaunti lamang, sila ay kinakatukutan ng mga estudyante sa paaralan kung saan pinasukan ni Tina. Matatalino, may kaya at mga tanyag ang mga estudyanteng ito, ngunit sa likod ng kanilang mga karangalan, isang nakakatakot na karanasan ang kanilang hatid sa kapwa nila mag-aaral. Sa oras na nagkakaroon daw sila ng makating klase, yun rin daw ang oras na ang mga ex ay naghahanap ng kanilang mabibiktima para lang mawala ang kanilang pagkabugot sa paaralan. Bakante po namin, inaya po ako ng isa kong kaibigan na samahan daw po sila sa labas kasi hindi nila naraw po napigilan na ihi niya at natatakot daw po siyang lumabas mag-isa. Antay ko ako dito. Oo, sige. Sakit ng pagod. Binangga mo ako? Hindi mo ba ako nakikilala? Teka, ikaw yung bagong transfer, hindi ba? Ikaw mali ka ata nung nakabangga. Anong problema? At sino naman yan? Uy, kalma. Mga ginagawa mo dito. Pinasadya mo ba makita o may gusto ka sa amin makita? Kung tinatanong ka, sumagot ka, ganyan ka na makabambang ngayon para pagsalita lang hindi mo magawa? Sige, sampalin niyo pa. Ang kapal ng mukha. Ano? Hindi ka talaga sasagot? Sinasamahan ko lang. Uy, kaibigan mo ba to? Dati-dati naman po ay hindi naman nila ako pinapansin. Pero simula nung araw na yun, hindi na nila ako tinigilan. Yan lang.
bagal-bagal mo. Ba't ibigay mo to? Hoy! Balik mo na! Hoy! Balik mo! Mata ko nito! O, tas iyak ka. Diyan ka lang. Upo ka. Iyak ka. Oh, bakit hindi ka masaya? Tumawa ka! Tumawa ka! Ano ba yan? Tumawa ka! Tumawa ka! Ayaw mo talaga? Sige, dyan ka na. Ang ganitong pagtrato kay Tina ay mas lumala ng mas lumala hanggang sa umabot sa punto na ang gawain ng mga miyembro ng tres ay nagbunga ng hindi inaasahang pagdadalang tao. Hoy, hindi na yun, di ba? Iwan mo naman, hindi niya mamalaga. Ayun na, hindi na lang naman yun, pwede na yun ba? Kaya nga lang si Juan, kung bahala sa'yo, tatawagin namin siya. Basta kayo lang bahala sa susunod na mangyayari, ha? Hoy, pangit! Hoy! May gustong makipagkilala sa'yo? Ang arte-arte mo, ah! Arte ka pa talaga? Ubad! Ang sabi ko, Ubad! Ikaw pa talaga na babae kang mag-inarte. Magubad ka ba ng kusa o kami ang gagawin niyan sa'yo? Bon, usual popong yan! Junior Pokpok, ang galing mo mag-caption dyan sa Twitter! Ba't ka umiyak? Ayaw mo pa yan? Bayaran! Sige kami na hawak sa kanya. Gawin mo gusto mong gawin. Si Tina ay isa lamang sa libo-libong kababaihan na biktima ng diskriminasyon at iba't ibang klase ng pang-aabuso. Ayon sa inilabas ng PNP para sa mga bilang ng mga kababaihan at mga bata na nakaranas ng pang-aabuso, mayroong 11,000 na kaso ang naitala sa nakaraang taon na 2024. Wala pa rito ang mga ilan na mas pinipiling manahimik na lamang at kalimutan na ang mga masasakit na pangyayari. Bakit hindi mo nila reklamo? Nagbunga pa naman yung ginawa nila sa'yo. Gastos lang po yung katutuhan po namin. Pinakausap na yun po kami na nagtutustusan po ang bata. Ayos naman talaga yun sa'yo. Oo.